Lolo, napapaisip po ako. Nung dumating po ba ang mga Kastila noon, Pilipinas na po ba agad ang tawag sa bansa natin? Mukhang maganda yung tanong mo, Apo, ah. Pero ang maiksing sagot ay hindi pa. Ha? E di ano po ang dating pangalan ng Pilipinas? Sige, himay-himayin natin ang history ng maintindihan mo. Ano nga ba ang tawag noon sa Pilipinas? Alamin natin yan dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay galing kay Renzo Bart. Salamat sa iyong suggestion. Shoutout na rin sa mga taga-Albay dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw ipapaliwanag natin ng mas malinaw at mas malalim kung ano nga ba ang lumang pangalan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Unahin natin ang pinakaimportanteng punto. Walang iisang pangalan ang buong Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Hindi ito dahil nakalimutan lang ng mga sinaunang tao na pangalanan ang bansa. Ang tunay na dahilan ay mas malalim. Wala pang konsepto ng isang bansa o nation-state sa kapuluan noong panahong iyon. Bago dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, ang kapuluan ay binubuo ng iba't ibang independent political units. Meron tayong mga barangay o balangay. Ito ay ang maliit na pamayanan na pinamumunuan ng isang dahto. Meron din tayong mga kaharian na mas malalaking organisadong pamayanan tulad ng Tondo. At meron din tayong sultanato noon na mas laganap sa Mindanao, gaya ng Sulu at Maguindanao. Ang bawat isa sa mga ito ay may sariling sistema ng pamamahala, kultura at ugnayan sa ibang lugar. Sa madaling salita, wala pa pong bansa noon, kundi mga pangalan pa lang ng iba't ibang lugar. Andyan ang Kingdom of Sugbo, Kingdom of Mactan, the Kingdom of Tondo, at marami pang iba. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan ng mga tao noon ay nakabatay sa kanilang lokal na komunidad. Kaya ang pagkakakilanlan pa noon ay taga Cebu o kaya ay taga Tondo, hindi pa bilang Pilipino. Isa sa mga pinakaimportanteng ebidensya tungkol sa sinaunang pangalan ng bahagi ng Pilipinas ay ang May. Ang May ay binanggit sa mga Chinese historical records noong ika-10 hanggang ika-14 na siglo. Ito ay inilarawan bilang isang lugar na may aktibong kalakalan at may sariling sistema ng pamumuhay. Maraming historiador ang naniniwala na ang Mai ay tumutukoy sa isang lugar sa kasalukuyang Pilipinas, posibleng sa Mindoro o bahagi ng Luzon. Ang kahalagahan nito ay malinaw. Kilala na ang kapuluan sa pandaigdigang kalakalan bago pa dumating ang mga Europeo. Ngayon, kung tatanong nyo kung saan nanggaling o sino ang nagpangalan sa Pilipinas, diyan napapasok ang mga Kastila. Dumating ang isang napakalaking pagbabago sa kapuluan ng marating ito ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1521. Bagamat hindi nagtagal ang kanilang pananatili at napatay pa si Magellan sa labanan sa Mactan, naging simula ito ng interes ng Espanya na sakupin at kontrolin ang mga isla sa rehiyong ito. Pagkatapos ng ilang dekada ng eksplorasyon at pananakop, pinangalanan ng mga Kastila ang kapuluan bilang Las Islas Filipinas, bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Sa simula, ang pangalang Las Islas Filipinas ay tumutukoy lamang
sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Samar at Leyte. Ngunit habang lumalawak ang kontrol ng mga Kastila, ginamit na rin ang pangalang ito upang tukuyin ang buong kapuluan. Sa kalaunan, ang pangalang ito ay pinaikli at naging Filipinas, at sa paglipas ng panahon, naging Pilipinas. Mahalagang tandaan, ang pangalang Pilipinas ay hindi nagmula sa mga katutubo, kundi ipinangalan ng mga mananakop. Ngayon, marahil naririnig o nakikita nyo na sa social media ang diskusyon sa pangalang Maharlika. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang Maharlika ang dating pangalan ng Pilipinas. Ngunit ayon sa kasaysayan, ito ay hindi tama. Kahit mga sinaunang literature ay hindi nabanggit na Maharlika ang lumang pangalan ng Pilipinas. Ang Maharlika ay isang antas ng lipunan noong sinaunang panahon, partikular sa Luzon. Ito ay tumutukoy sa mga mandirigma o malalayang tao na may tungkuling militar. Hindi ito kailanman ginamit bilang pangalan ng buong kapuluan. Ang maling paniniwala na ito ay nagpapakita kung paano minsan ay nahahaluan ng myth o modernong interpretasyon ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Ngayon, dahil sa pagdating ng mga Kastila, unti-unting napag-isa ang iba't ibang bahagi ng kapuluan sa ilalim ng iisang administrasyon. Ngunit ang tunay na konsepto ng isang bansa ay mas lalong nahubog noong ika-19 na siglo, sa panahon ng mga ilustrado at revolusyonaryo. Dito nagsimulang umusbong ang ideya na tayo ay hindi lamang magkakahiwalay na pamayanan, isa tayong bayan. Tandaang klas, walang iisang pangalan ng Pilipinas noon, bagkus nakabase ito sa kung ano ang mga pangalan ng bawat lugar. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga pangalan. Ito ay tungkol sa kung paano nabuo ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayan. Muli, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan nyo, patuloy nating pag-aralan ang ating pinagmulan upang mas maunawaan kung sino tayo ngayon. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.